Kapag sinabi nating island, agad nating maiisip ang isang magandang tanawin tulad ng White Sand Beach, isang kalupaan na napapalibutan ng tubig at mga berdeng puno sa sentro nito. Ito ang karaniwang imahe ng isang isla. Pero alam mo ba na sa archipelago ng Africa ay may namumukod-tanging isla na kasing laki lamang ng football field at naglalaman ng libu-libong residente na animoy sardinas dahil sa nagsisiksikan sila dito. Pero wag ka, sa liit ng islang ito ay mayroon itong 3 bar, clinic at 2 gobyernong namamahala dahil pinag-aagawan ito ng 2 bansa. Ito ang Migingo Island. Ano ang bansang ito at parang isang happy place kung ituring ito ng mga residente, lalong-lalo na ang mga mangingisda. Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Karaniwang dinarayo ang isang isla upang gawing pasyalan o bakasyonan. Ang iba naman ay daungan ng mga mangingisda. Pero dito sa Migingo Island ay naiiba. Kung ikaw ang pupunta dito, ay maghanda ka. Pagbaba mo pa lamang sa bangka, ay bubungad agad ang mga tao, bangka, isda at generator na may kasamang karaoke. Dahil sa islang ito, ay maraming kababalaghan ang nangyayari na binabalik-balikan ng mga bisita dito. Mahigit 1,000 ang residente ng islang ito. Sa sobrang liit nito ay kayang-kaya mo ngang libutin ito sa loob lamang ng 10 minuto. Ang forma ng mga bahay ay dikit-dikit na parang mga Lego na pinagdugtong-dugtong. Merong para matirhan, para sa tindahan at ang iba naman ay para gawing bahay aliwan. Ang Migingo Island ay unang inayos noong 1991 ng 2 mangingisdang Kenyan na nagngangalang Dalmas Tembo at George Kibebe. Natuklasan nila ang mabatong outcrop nang humupa ang tubig ng Lake Victoria. Bago ito, ang isla ay nasa ilalim ng tubig o natatakpan ng mga halaman. Lumitaw na lamang ito dahil sa pabago-bago ng klima, dala na din ng climate change. Lumipas ang mahabang panahon, maliban sa 2 mangingisda, ay nasundan na din ng pagbisita ng iba pang tao ang islang ito. Ito ay isang maliit, mabatong isla, 2,000 metro kuwadrado lamang ang laki. Bagamat parang nunal lamang ito sa laki, kung titignan sa mapa, ay parehong pinag-aagawan ng bansa ang islang ito sa mga ilang rason. Pangunahing pinagtatalunan ang isla ng Migingo dahil sa napakagandang lokasyon nito at sa mayamang lugar ng pangingisda na nakapalibot dito, particular na ang mahalagang Nile perch. Ang Nile perch, na kilala rin bilang African snook o Goliath barramundi, ay isang species ng freshwater fish o isda na may kamahalan ang presyo. Ang mataas na presyo at demand para sa Nile perch ay isa sa mga malaking dahilan ng conflict sa Migingo Island. Kaya hindi kataka-taka na napolitiko ang islang ito nang dahil sa isang uri ng isda. Parehong inaangkin ng Kenya at Uganda ang pagmamay-ari ng isla na humahantong sa isang matagal ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Madalas puntahan ito ng mga mangingisda upang mag-relax. Sa liit ng islang ito ay hindi mo nga aakalain na mayroong bar dito. Dito ay makikita mo ang mga nagsasayawang mga lasenggo, mga nagpapakasasa sa kanilang break time galing sa pangingisda. Katunayan, ang ibang mga asawang babae sa mga karatig bayan ay nagagalit dahil palagi na lamang umuuwi ang kanilang mga asawa na lasing na lasing. Ang mga residente dito ay kontento sa pamumuhay. Walang CR or palikuran,
yung tipong diretso sa lawa ang dumi pagkatapos mo magbawas. Malayo sa hospital ngunit meron namang klinika, yun nga lang ay mas madalas itong sarado. Pero okay lang yan dahil meron namang bar dito na halos dito na umiikot ang kanilang social life. Katunayan pa nga ay may mga kapulisan din dito ng Kenya at Uganda na rumoronda na madalas ding laman ng bar happenings. At ang mga kabataan dito, kagaya ng ibang mahirap na bansa, ay mababa din ang edukasyon para sa mga ito. Pero wag ka, kahit papaano ay marunong sila tumawad sa presyo ng mga isda at marunong din sila kumilatis nito, kaya naman twice a month ay may mga volunteer teacher ang nagpupunta dito para mabigyan ng kaalaman o mga basic academics ang mga kabataan dito. Kung tatanungin mo naman ang mga magulang nito kung bakit nila napiling tumira dito sa islang ito kahit na nagsisiksikan sila na parang sardinas, ay simple lang ang kanilang sagot. Sa mainland kasi ay wala silang kinabukasan. Dahil alam naman natin na sa mga karatig bayan ng Africa ay sobrang hirap ng buhay. To the point na maliban sa wala silang makain, ay wala din silang mainom na malinis na tubig. At kahit anong kayod ang kanilang gawin ay kung ipinanganak kang mahirap dito, ay mamamatay kang mahirap din. Dito sa isla ay hindi nila kailangan magbungkal ng lupa upang mabuhay. Ang kailangan lang nila ay lambat upang magkalaman ang kanilang sikmura. Dahil kung may huli, ay may kikitain sila. Ang mga Nile perch ang kanilang kayamanan sa islang ito, kaya naman labis-labis ang kanilang pasasalamat sa pananatili dito. Hindi tulad sa mainland, ay dito ay nagagawa pa nilang uminom ng alak kapag tapos ng trabaho. Kaya naman sa kabila ng umiiral na 2 diplomasya sa islang ito, gawa ng pag-aagawan ng Uganda at Kenya, ay nananatili ang kapayapaan dito. Dahil mismong mga kapulisan dito ay alam nila kung ano ang kahihinatnan kung sisiklab ang gulo ng dahil sa away teritoryo. Pare-pareho silang magugutom at walang mahihita kung paiiralin ang labis na batas militar. Sa huli, ang Migingo Island ay patunay na hindi nasusukat ang kasayahan at kapayapaan sa laki ng lugar o sa dami ng yaman. Sa gitna ng Lake Victoria, nakatayo ang maliit na piraso ng lupa na puno ng kwento, tawanan at pag-asa, kahit pa pinag-aagawan ng 2 bansa. Dito, ang tunay na kayamanan ay hindi lupa, kundi ang isda sa lawa at ang samahan ng komunidad. At sa bawat alon na humahaplos sa pampang, tila paalala ito. Minsan, sa pinakamaliit na lugar, matatagpuan ang pinakamalalaking kwento ng buhay. Bago tayo dumako sa pagtatapos ng video, ay inaanyayaan ko ang mga content creator na katulad ko na mag-comment kayo sa videong ito para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik